Hello mga mema, it's me, Jelay again. So samahan niyo po ako ulit sa panibagong araw na naman na ito na ating haharapin. Sinimulan ko na nga yung umaga ko mga mema sa pagkakape dahil kailangan na naman natin ng panibagong lakas ngayong araw. Pero mas maganda kung yung lakas natin na yun ay hinihingi natin sa Lord. Kaya thank you Lord sa panibagong araw na naman na ito. Ngayong araw nga mga mema may rabos yung barangay kaya sabi ng jowa ko maglilinis daw muna kami dito sa may harapan. Lahat na mga taga-barangay mga mema ay required talaga maglinis ng tapat nila pagka nagpapatawag ng grabos at ayan na nga at pinagtulungan na naming dalawa. Kaya kung mapapadaan talaga kayo sa barangay na to ay sobrang linis tingnan. Pagkatapos nga namin mga mema maglinis ay umalis na naman kami ulit dahil kailangan kong pumunta ng bayan at may mga kailangan akong bilhin. Nakakatuwa na nga mga memang mamasyal dito sa bayan ng Libmanan dahil sobrang daming palamuting inilalagay. Malapit na nga rin kasi mga mema yung fiesta dito sa bayan ng Libmanan kaya kung alam mo to pwede kang mamasyal dito. Open na nga rin yung karnabal nila at merong iba't ibang rides at kung mahilig ka mga mema ay talagang mag-i-enjoy ka. At kapag nag-ikot-ikot ka pa talaga dito mga mema ay sobrang dami mong makikitang nagtitinda, yung iba bagsak presyo talaga. Pagkarating ko nga mga mema ay dumiretso agad ako sa may grocery. Kailangan ko kasing bilhan ng biskwit si Papa mga mema dahil yan yung kinakain niya kapag ka nagugutom siya. At yan din kasi mga mema yung ginagawa niyang merienda kapag ka nasa dialysis na siya. At kailangan ko nga ding bumili ng mga sabon ngayon mga mema dahil yung labahan ko ay talagang sobrang tambak na. Sa sobrang dami ko nga ang obligasyon mga mema ay hindi ko na rin kinakayang pagsabay-sabayin. Gusto kong magpasalamat sa Lord dahil may blessing na naman ngang dumating sa amin. Kaya ang Lord na sana ang bumalik ng makailang ulit sa mga blessings na natatanggap talaga namin. Kaya panalangin ko ay mas lalong pagpalain ng Lord yung mga taong bukal ang loob sa pagbibigay ng tulong. Pagkatapos ko nga dyan mga mema ay dumiretso na ako agad sa may cashier. Kakaunti lang naman yung binili ko dyan kasi yan lang naman yung mas importanteng kailangan ko ngayon. Kailangan ko nga ring i-budget yung perang hawak ko ngayon mga mema dahil nasa loob nga ng ospital sila Papa. Pagkatapos ko nga sa grocery ay lumabas na rin agad ako mga mema at naabutan ko nga tong boyfriend ko nagpapaayos pa ng upuan sa motor niya. Habang nag-aantay nga ako mga mema nakita ko yung langit dumidilim mukhang uulan. At maya-maya nga lang mga mema ay ayan na umaambon na nga talaga. Pagkatapos nga ay umuwi na rin kami dyan. Pagka-uwi ko nga yung kapatid ko nagpasundo na uuwi daw muna at maliligo siya. Gusto niya rin kasi muna makaidlip sa bahay kahit sandali dahil napupuyat sa loob ng ospital. Bago nga kami mga mema umuwi ay bumili nga muna siya dyan ng makakain niya. Hindi na nga rin kasi ako nakapagluto dahil sa sobrang dami kong gawain. Parang kulang lagi yung oras. Pagkatapos nga namin dyan ay umuwi rin kami agad at kailangan ko pang maglaba. At eto na nga mga mema yung sorpresa. Grabe sobrang tambak na talaga yung labahin ko. Minsan nga mga mema gusto ko nang magreklamo na sobrang pagod na ako pero wala tayong karapatan. Dahil nga sobrang dami pa nating obligasyon na kailangang gawin. Hindi nga rin ako mga mema yung tipo na panay ang reklamo dahil kapag ka nagreklamo ako alam ko namang walang ibang gagawa. Kaya kapag sobrang pagod na talaga ako mga mema ay idinadaan ko na lang sa pahinga. Tapos kapag okay na, trabaho na ulit. Hindi rin kasi talaga ako palautos mga mema, kung mag-uutos man ako isang beses lang. Pero kapag hindi yan ginawa, ako na talaga mismo yung gumagawa. Minsan kasi mga mema nakakapagod mag-utos ng paulit-ulit pero parang wala lang. Kaya mas mabuti pa na ako na lang mismo yung gagawa, hindi pa ako napagod kakautos. Ako kasi mga mema yung tipo na kapag kaya kong trabahuhin, ako talaga yung gumagawa. Nag-uutos lang talaga ako kapag kailangan ko na ng tulong. Ganon din ba kayo mga mema, yung napapagod kayo kakautos kaya kayo na lang yung gumagawa ng trabaho? Dumarating na nga ako sa punto ngayon mga mema na mas gusto ko pang matanggap na regalo yung mga gamit sa bahay kaysa mga pang make-up. Ganon talaga siguro mga mema yung panahon habang tumatagal yung isip natin nagiging matured. Yung mga kinahihiligan natin ay talagang nawawala. Tapos yung mga gusto natin ay talagang nababago. Pero syempre, habang bata pa tayo, kailangan nating i-enjoy yung buhay. At ang buhay natin ay iisa lang at kapag nawala yan, wala na talagang balikan. Kaya sa bawat araw na dumadaan sa atin ay kailangan gawin nating meaningful. Para kung mawawala man tayo, may legacy tayong maiiwan. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo mawawala eh.
Balik tayo mga mema, mag-aalas 4 na nga ng hapon yan at nakaramdam na rin ako ng gutom. At sakto nga naman naglalako ng tinapay kaya humirit na ako sa jowa ko, sabi ko bilhan ako dahil nagugutom na nga ako. Tamang-tama nga at napapagod na rin ako ng mga oras na yan kaya sabi ko magme-merienda muna kami. Habang nga kumakain ako dyan ng tinapay ay talagang nanginginig na yung kamay ko dahil sa gutom. Naalala ko nga mga mema at hindi na pala ako nakakain dyan ng pananghalian kasi nga nagsundo pa ako sa kapatid ko pagka-uwi ko agad galing bayan. Tapos pagka-uwi ko naman inasikaso ko na agad kasi yung mga labahin ko at maghahapon na rin. Kaya nawala na sa isip ko na kumain ng pananghalian. Habang nga kumakain ako dyan mga mema ay talagang napapatulala na lang ako. Iniisip ko na naman kasi dyan mga mema yung susunod kong gagawin. Ganon din ba kayo mga mema? Yung may ginagawa pa nga kayo pero yung susunod yung gagawin nakapila na talaga sa isip nyo. Sa mga oras nga na yan mga mema sobrang hapon na kaya si Papa tumawag na sa akin, nagugutom na daw siya sa ospital. Kaya sabi ko sa kanya papunta na ako dyan, ihahatid ko na yung kapatid ko. Kaya dali-dali ko nang sinabihan yung kapatid ko dyan, sabi ko ayusin niya na yung mga gamit na kailangan niyang dalhin dahil si Papa nagugutom na. Naubos na rin kasi yung tinapay na binili ko kay Papa kaya sabi ko sa kapatid ko bibili na muna kami dyan sa labasan. 2 balot na nga yung binili namin dyan tapos yung biskwit na binili ko pinasabay ko na rin para hindi na uubusan ng pangmeryenda si Papa sa loob ng ospital. Madali kasing magutom si Papa mga mema kaya kailangan laging may nakaabang sa kanyang biskwit o kaya tinapay. Pagkahatid ko nga dyan mga mema sa kapatid ko ay umuwi na agad ako at pinagpatuloy ko na yung labahan ko. Inilit ko na nga mga memang tapusin dyan yung mga labahin ko kaya ayan tinulungan ako ng jowa ko, siya na yung nagsasampay. Habang ako naman mga mema ay nagbabanlaw nung iba. Hindi ko na nga namalayan dyan yung oras mga mema at maghahating gabi na pala kami dyan nakatapos. Minsan talaga kahit anong kakamadali ko yung oras parang sobrang bilis at kulang na kulang pa. Hindi ko na rin talaga minsan namamalayan yung oras mga mema dahil sa sobrang dami kong kailangang gawin at sunod-sunod talaga. O siya mga mema, hanggang dito na lang muna at thank you Lord sa another day na natapos na naman. At maraming salamat sa inyong panonood.